change of ownership. Hindi tayo mo dyan sa rider. Buti kompleto ng gamit itong C6R natin. Ito pala bacon nila, no? Super ganda. Yo, what's up mga pengo, and welcome to another episode. For today's episode mga pengo ay pag-usapan natin ang change of ownership, pagpapalipat ng pangalan ng motor from seller to buyer. So ang gamit nating motor ay itong C6R kasi nga ito yung second hand na motor ko. Yung NMAX ko ay brand new kaya sa akin nakapangalan. So ito yung magandang example ng ating vlog ngayon. So yung change of ownership ay matagal ng batas. Hindi pa tayo tao, batas na yan. So di ba pag nagpapatupad tayo ng batas, aktibo pa kapag kaka-release lang or bagong batas. Pero kapag tumagal na mga 1 year, 2 years, nalilimutan na, hindi na na-implement. Parang ganun yan ang mangyayari dito. Pero parang iba ngayon, parang may sense na ipatupad ulit ngayon yun. Ngayon na 2025, katatapos lang ng election. Baka bumawi sila gawa ng eleksyon, kailangan ng pondo. Rider, mabilis to, hindi tayo aabot dyan. Hindi tayo aabot dyan sa rider. Bira muna tayo. Nangangalay na yung aking kamay. Hindi na ako sanay. Later. Alright mga pengo, may napansin ako dito. Maluwag yung aking tornilyo. Lumuwag dahil sa ang lakas ng big bike. Kaya pala gumagalaw tong side mirror ko. Buksan natin tong compartment. Hilahin natin to. Buti kompleto ng gamit itong C6R natin. Agagamit natin to. Hilaw siya. Kompleto na gamit itong C6R no? Lumuwag. Lumuwag yung tornilyo sa lakas. Sa 2024 na C6R, meron ba ding allen wrench kaya?
Hindi ko masyadong hinigpitan to eh. Baka anong mangyari, no? Buti na lang kompleto ng gamit itong C6R natin. Baka na yun. Okay na. Hindi ko naman naman gamit na C6R. Meron Phillips, meron flat screw, merong malaking Allen, then isang Phillips na mas malaki. Malupit. So yung mga pinga, bago tayo umalis sa change of ownership, yung mga dapat natin ihanda. Ito yung nakita ko sa kami section sa FB, mga dapat natin ihanda. Lalagay natin sa screen yung picture na nakita ko sa FB. Yung ito yung binibigay sa LTO, transfer of ownership. Kailangan original OR, original CR, tapos inspection, kailangan mo ng confirmation, tapos photocopy of ID, old owner with 3 signature, photocopy of valid ID, yung bagong owner, kailangan may deed of sale, nakanotaryo. Based sa mga nag change of ownership, gagastos ka lang ng mga almost 2,000. Sabi nila 10,000 daw yung magagastos. Yun ay kapag may fixer. Pag may fixer, yun ang inyong magagastos kung nagpapalakad kayo. Pero kung kayo maglalakad, mas mura. Kaya lang, abala. Kahit maabala kayo, mas mura pa rin kaysa magpalakad, kaysa magpalakad sa fixer. Magpalit tayo ng traction control, iwan natin para aggressive tayo kasi nasa Marilaki tayo. Alright, tanay tayo Marilaki, pumuntang Sierra Madre o kaya pumuntang Manukan, Devil's Corner. Yan, doon tayo pupunta habang nagdi-discuss tayo. Ang problema lang pag change of ownership, kapag invalid na yung IDs ng first owner. Senator JVR ito, siya yung author nitong bagong batas ngayon na binaba na yung penalty, tapos ginawang 20 days na ulit yung pag-process ng change of ownership. Ano pa ba? Tapos yung double plaka, 100% na hindi na siya matutupad. Wala nang plaka sa harap yung mga motor, sa likod na lang. Naritin yung ginawang malaking plaka ni Gordon. Okay din naman, habang tumatagal nasasanay naman. Sa una lang awkward yung malaking plaka. Ano ba yung mga problema sa change of ownership? Yung gastos, yung panggastos. Di man lahat ng nakamotor
may pera na panggastos. Kahit na 2,000 pa yan. Biro mo sa normal na manggagawa na employee, magkano yung sahod nila sa isang araw? Pagpalagay mo 700 pesos, 500 to 700 pesos. Hindi ko alam kasi iba yung ano ko eh. Iba yung trabaho ko. Online job yung trabaho ko. Okay lang sa akin naman. Ipantastos naman ako. Paano kung walang savings, umaasa lang sa sahod yung kanilang panggastos? Garden cottage na mga penyo. Habang chill lang tayo, tamang chill. Hindi na memorize ng katawan ko yung riding position ng C6R. Logging and maxing dala ko. Sumasakit na yung balikat ko. Kailangan niya yata mag naked bike. C1100 yung bagong ilalabas, o kaya C900 SE. Nakikita nyo may mga helmet dito, yung mga bike helmet. Kala ko dati binibenta no? Road markings, bawal overtake sa 2 yellow solid lane. Paano kaya kung truck to? Hindi ako mag-overtake. Naku, wag mong gagawin yan. Naku. Ako po, yan na nga po yung mga Aerox racing. Sunod. Wala nang pantay dito, ano? Wala nang kubol. BSPG mga penyo. Ba't di nila naharang yung mabibilis kanina? Or mabagal yung pagdating nila, tapos paglampas sa SPG bumilis. Mga diskarte nila eh, no? Doon tayo kakain sa Lanay. Hindi Lanay sa Cubao, Lanay dito sa Tanay Rizal. Yun ay medyo saucy, medyo mahal yung pagkain. Dahil naka big bike naman tayo, so subukan natin dun. Naninig kasi ng aking kamay. Gamit ko yung NMAX, TechMax doon sa Tagaytay. Ang mamahal ng pagkain doon, tagang pang tourist. Kaya, walang pang isahan, walang pang solo.
Kaya nauwi sa Jollibee nang nagpunta ako ng Tagaytay. Pumunta pa ng Tagaytay para mag Jollibee. Yung Lanay na pupunta natin, Lanay Cafe or Hotel and Restaurant, yun ay dating Epic Cafe. Imikot lang tayo para magbanat ng buto, magbanat-banat ng ugat. Tagal din ang buhay ng DJI Osmo Action 5 Pro na battery. Panalo. Kami na pa nga ito wala sa Antipolo. Pagdating dito sa crossing, kanan kayo, kanan. Ito yung barangay hall. Malaki barangay hall nila. Covered court, tapos school, church, tapos palengke, Juliana Wet and Dry Market. Nasa may guard. Yun. Pasok tayo dito. Etak. Doon pala sa kabila, Lanay. Dito pala mga penyo, no? Maganda yung kanilang pesto, no? May bayad yata. Kakain lang po. Wait lang po, papalitin nyo lang po ito sa receptionist para po mag-void yung 100 pesos na parking fee. Doon na lang papayaran. Lang po, ipabalidate nyo lang po. Sige. Restaurant po kayo. Okay, 100 parking fee. Thank you. Saan tayo magpa-park? Walang ibang parking dito. Ito yung ating order. Caramel macchiato, 210 pesos. Tapos all day breakfast in order natin, 485 pesos. So suma total, so nasa 690 pesos yung order natin. Kamahalan pero sulit naman, naka-aircon dito. Ito yung pinupuntahan dito, magandang view. Yung pupunta dito may mga kaya, diba? Yung may kaya. Alright, inom muna tayo ng kape. This is my favorite na coffee, Naging brown. Parang masyadong matapang. Kailangan ko yata ng asukal. Ito pala bacon nila, no? Darong itlog, 485 pesos. One sulit, Di kaya ng kutsara ngatiin to. Kailangan ng knife. Ito, knife. Grabe, higanti bacon nila dito, karne. Ito yung bacon nila. Lupit yung bacon nila. Ito pala bacon. Kala ko bacon yung manipis. Sulit ang pagkain dito, kahit na mahal. Malambot. Malambot siya. Parang ano ito? Ano yung tinatorting laman. Ganun. Parang smoke. Mga ganun. Panalo yung bacon. Good. Very good. High class food. Yung kanilang pagkain. So, masabi ko sa pagkain dito sa Lanay, worth it. View, worth it. Ano lang, once in a lifetime may experience dito. Sarap, bacon.
Alright, mga pengo. Tapos na tayong kumain pala. And dito pala, walang parking fee kapag nag-dine in ka. Sa viewing, mayroong bayad. Pakita ko sa inyo yung view. Super ganda. Tapos may puno rito, no? Tapos ito yung makikita mong view. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ay, busog. Habang naglalakad tayo, ang ganda ng place. Masarap yung pagkain. Tapos very accommodating. Kasi yung parking fee is free kapag nag-dine in. Kapag kumain kayo dito. Dine ay merong kita pala yung windmill dito sa lugar na to. Tapos yung Laguna Lake kita. Grabe, ang ganda ng view nila dito. Mas maganda kung maaga pa nandito na kayo para hindi mainit ang panahon. At makita nyo ang may ano ba, wind of clouds ba dito, mga pengo? Hindi ko alam. Underdeveloped pa naman yung ibang lugar dito, no? Siguro magkakaroon ng farm dito pag overnight. Tapos kita yung windmill dito. Ayun, no? Lahat ng LEC, mga electric fan, kitang-kita. Ang lapit. Tapos yung makita mo dito yung mga bundok ng Batangas. Das banda rito sa kanan yung Manila, Makati. Ayun, puro building. Makita mo rito yung mga building ng Maynila. Ang ganda ng pwesto nila dito Saka ito, yung kalsadan to pababa ng Tanay proper. Yun, alright mga pengo. So tama yung sinasabi ko na sa Epic Mountain Estate tayo. Dati pangalan, ngayon Lanay na. Binago na. Kasi hindi maganda yung pangalan ng Epic. Sabihin, parang hindi na finish Epic. Pag Lanay, bagong pangalan. Yes, sir. Kita po. Ano ba? Thank you. Balik tayo sa vlog natin. Kumailan tayo dun sa Lanay, dating Epic Mountain anong sabi ko? Estate. Epic Mountain Estate, dating pangalan niya. Pero ngayon ay Lanay na yung pangalan. So balik tayo sa vlog natin sa Change of Ownership. So yun nga, marami pang dapat asikasuhin. Sana mapadali nila yung process. Sana online para di na mahirapan yung mga tao. Saka yung mga di na makita yung owner, sana makagawa sila ng affidavit. Kung di talaga makita at napakalayo ng first owner, kung deeds na yung first owner or pumanaw na, pwede naman pagpagawa ng affidavit. Affidavit of ownership or sworn of affidavit. Pwede naman kayong pagawa nun pag talagang last option na, talagang wala nang magagawa pa. Alam nga naman, pumunta kayo ng probinsya, pumunta kayo ng Mindanao, pumunta kayo ng Visayas, pumunta kayo ng Bicol.
hindi rin bihira yung gastos pagpunta ng ibang lugar sa probinsya. Saka yung ma-improve nila yung sa confirmation request, ay bawa nasa Morong Rizal ako nagpapa-process, yung mother file ng motor ko nasa QC or Bicol, Batangas. Yan, alam nga namang puntaan ko pa sa ilang. Kaya ako, anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito sa motor? Ibenta ko na lang. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. Kasi kung magne-naked bike kasi ako, mga ano pa, next year pa. Walang linya yung mga kalsada. Yung talo dito, yung motor ko hindi pa nakapangalan sa akin. Iniisip ko pa nga kung anong gagawin ko dito no. Ang sarap ng inline 4. Alright mga pengo, ilang ating vlog for today. Kayo ba? Anong gagawin nyo? Bibenta nyo ba yung motor? Hindi ko nakita, sorry. Yun nagpapabomba. Kayo ba mga pengo? Anong gagawin nyo? Bibenta nyo ba yung motor? Ibili ng brand nyo na motor para nakapangalan sa'yo, or change of ownership? Ano kasi, may balak din kasi yung ibenta to no. Tapos upgrade sa 900cc or 1100cc na naked bike para di na sumakit yung likod ko. Kasi minsan natitigil ako mag-ride busy sa trabaho. Minsan NMAX ang ginagamit ko. Ayun lagi naninibago yung katawan ko sa riding position pag nagmamotor. Shifting naman, okay naman sa akin. Yung position lang ng katawan ko ay nibago. Yan na rin mga pengo, gusto muli sa another episode. Stay safe and ride safe always, and bye bye.